Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang natatanging Pilipino na nagtagumpay hindi lang sa larangan ng science at kalusugan, kundi pati na rin sa pagninegosyo na may malasakit at inobasyon. Siya ay isang lisensyadong pharmacist, scientist at entrepreneur na hindi tumitigil sa pagkatuto mula sa St. Luke's College of Medicine, Institute of Management hanggang sa mga prestigyosong like Harvard School Business School. Siya ang founder ng Petsologist, yes. no? Oo, isang brand na tagpaguyod ng kalusugan at kaligtasan. Ang ating mga fur babies gamit ang produktong gawa sa natural at sustainable ingredient. Isang tagapagtaguyod ng edukasyon, mental health at animal welfare. Walang iba kundi si Dr. Emmanuel Damian. Welcome, Iman, sa Kabuhayan at Negosyo. Magandang umaga po, Sir Gani, at welcome din po sa mga tagapakinig ng Aliw Channel 23. Aliw Channel 23 at DWIC 882. Dr. Iman, dati nung nasa gobyerno pa ako, na-interview kita, no? At, Yes po. Siguro, baka pwede natin bigyan ng background ang mga kasosyo natin dito, mga kanegosyo, kung sino ba si Dr. Iman. Okay po. So, ako po si Doc Eman. So, bale, isa po akong pharmacist at isa rin po akong scientist. So, isa po ako sa mga founders ng Petsologist. Ito po ay under nung company po namin, 999 Tier Infinity Group. So, bale, ang mga products po namin is para sa mga fur babies po, para po sa mga pets. Mga pets, ano? Yes po. So, kailan nyo ba ito itinayo, Iman? Tinayo po namin to nung August 2023. Medyo nag-start po kami for 6 months, tapos after po nun, nag-start po kami mag-innovate. So medyo nag-stop po kami mag-marketing. Pero eventually po bumalik po kami second half of August 2024. And then until now po, diretso naman po yung operation sa amin. Bago mo ito inumpisahan bilang founder, no? Ano ba yung, ikaw ba ay sumubok din sa corporate world? Ikwento mo naman sa amin yung experience mo after graduation. Ikaw, nakikita ko, lagi ka rin nagta-travel, marami ka rin pinupuntahan ng mga iba't ibang bansa, being a scientist, at siguro lumalahok ka rin sa iba't ibang mga convention, summit. So, kwento mo sa amin, ano ba yung unang pinasok mo na tahakin sa karir mo? Marami kang kurso na natapos. Ano ba ang sinubukan mo na trabaho sa corporate world? So, bali po, nag-start po ako 2010. So, sabi niyo nga po sa corporate, so nag-start po ako as regulatory affairs supervisor for a multinational company. So, in a span po of 15 to 16 years, nandun po talaga ako sa regulatory affairs kasi yun po talaga yung forte ko. So, bali, ang ginagawa ko po sa regulatory affairs is mag-register, i-ensure po na compliant po kami with FDA and DOH. Until now po, meron pa rin po akong trabaho as Regulatory Affairs Manager for a medical device company. Pero sinimulan ko rin po itong business ko noong 2023. Kasi ang naisip ko po is eventually, I'll leave the corporate, alis po ako ng corporate at magdenegosyo po talaga ako. Kasi dito ko po nakita yung sarili ko na magtatagumpay, especially po sa larangan ng inobasyon. Ano ba yung naging inspiration mo, Doc Iman, na itayo itong negosyo? Kasi hindi ito madali na negosyo, Iman. Bali po nung pandemic, isa po sa mga struggle namin is, nahihirapan po kami magpaligo ng mga aso namin, pati yung mga pusa po namin. Kasi lahat po ata ng produkto sa Shopee, sa Lazada, sa lahat po ata ng pwedeng bilan ng produkto, hindi po talaga siya gumagana para dun sa aming mga fur babies. And naisip ko po as a scientist and as a pharmacist, bakit
hindi kaya mag-formulate na lang ako ng sa akin. So, ang inisip ko po doon is, una, para makatipid. Pangalawa is, para ma-ensure ko po na yung mga alaga ko po is, maganda po yung produkto na ginagamit nila. So, nung tinry ko po mag-formulate, nung una, syempre trial and error po, and as a scientist, I want po i-ensure na maayos at safe po ito para sa ating mga fur babies. Ang nangyari po noon, gumawa po ako ng initial batch, tapos pinagamit ko po sa aking pamilya, sa aking mga friends na meron pong fur babies. And okay naman po, naging maganda po yung reaction nila at eventually po, sabi ko, why not gawin ko po siyang business? Kasi that time po, booming po yung pets, especially nung pandemic, kasi yung fur babies po naging kaakibat ng ating mga kababayan. Siyempre, hindi po tayo masyado makalabas during the pandemic. So sila po yung parang naging second family po natin. Oo, noon na nauso yung mga, ano bang pag-pronounce dyan, Iman, fur babies, no? Yes po, fur Oo. babies, yes. Oo. So, ikaw bilang consistent ka na honor student, ikaw ay graduate ng... Graduate po ako sa De La Salle Lipa, nung Okay. elementary high school. Tapos po nung college po, nag-graduate po ako ng magna cum laude sa Adamson University Wow. with BS Pharmacy. Tapos mahilig po akong mag-aral kasi naniniwala po ako sa continuous medical education and sa innovation. So nag-aral po ako sa St. Luke's College of Medicine for my master's in molecular medicine. Tapos po nag-Asian Institute of Management din po ako with a degree in Master of Science in Innovation and Business. Tapos po, nag-postgraduate din po ako sa Harvard Business School. Kasi naniniwala po ako yung sa opportunities na kung meron, especially kung may scholarship naman. Tapos, magagamit ko po kasi ito para sa aking business. Ikaw ba, nung bata ka pa, Iman, ay gusto mo na bang balang araw ay maging entrepreneur or may influence ba, negosyante ba yung mga parents mo, Iman? Actually, yung dad ko po is a surgeon. He's a doctor po. Meron po kaming hospital dati. Tapos yung mami ko naman po is pharmacist. Pero ang nakita ko po kasi is, lahat po ng mga tao ngayon is very technical. Nakita ko po na meron po tayong opportunity na magkaroon ng innovation and business side sa healthcare. So, dun ko po talaga nakita na eventually, pwede po talagang, pwede ko pong tahakin yung pagiging CEO or saging businessman in the health space. Kasi very rare po yun dati. Usually walang doktor or wala masyadong health person or healthcare professional sa isang corporate setting. Oo, pero ikaw, aside from dito sa itinayo mo na Pistologist na naging founder ka, may iba ka bang negosyo na itinayo bago ito or ito na yung pinakauna? Actually, meron po akong negosyo. Ang pangalan niya po is The Tennis Foodie. Actually, doon niyo po yung ako tennis. Doon kita na-interview. Yes po. nung So, una. bale, ano po siya, it's multi-awarded food blog. And then, eventually, ginawa ko po siyang publishing company. So, sa business po na ito, nakaka-receive po kami ng publications and then we circulate it as one of trusted media outlet in terms of sa food. Tapos po, meron din po ako naging business, yung Padama. It's a multi-awarded startup. So ang ginagawa po namin dito is nag-develop po kami ng app and business model for food allergies kasi isa po yun sa yung isang space dito sa Pilipinas na hindi masyado tinututukan. So ayun po. Oo, so bigyan mo kami ng kwento tungkol dito sa bagong innovation na so ano yung mga client mo? Alam mo, malimit na problema ng mga aspiring entrepreneur ay kulang sila sa punan. Paano ka ba nag-start dito? Nako, magandang tanong po yan actually. Yan po talaga yung isa sa mga problema ng mga entrepreneurs. Kami po talaga out of our pocket, dun po talaga kami nag-start. And ang ginawa po namin dito sa Petsologist is that naglaan lang po kami ng maliit na kapital. Actually, kung hindi po kayo maniniwala, ang unang kapital namin is 1,000 pesos. And ngayon po, talagang palago na po namin yung aming negosyo. Ang nangyari po dito is that, nag-try lang po kami, nag-pilot lang po kami ng small batches. Tapos tinignan po namin, meron bang potential? Ilan ba yung multiplier na kikitain namin? And paano kami makakatulong sa ating mga fellow fur parents? So, ano yung mga unang challenges nung inumpisahan nyo itong negosyo? Kwento mo sa amin para din sa mga
kababayan natin na nag-iisip, baka makabigay ka rin ng mga konting kaalaman sa kanila. Syempre yung unang mga challenges, number one is marketing. Kasi syempre, nag-uumpisa ka as a brand, wala ka pang client. So, talaga maghahanap ka ng mga clients na magtitiwala sa quality ng produkto mo. Number two is, syempre, yung capital po. Syempre, nasabi ko po sa inyo, nag-start kami 1,000 pesos, pero napalago po namin ito. Ito ay dahil sa yung smart selling, tapos syempre yung naghahanap po kami ng mga mas murang suppliers sa mga raw mats namin. Dati po, nagsa-start kami small quantities lang, pero ngayon po, kaya na po namin talaga ang big quantities and nakakapag-produce na rin po kami for other brands. Oo, at sa dami mong kurso na natapos sa mga training, yan, nabanggit mo kanina yung St. Luke's, no? Ano ba yung nagtutulak sa'yo na ikaw ay hindi sumusuko, aral ka ng aral, Doc Iman? Kasi po, para sa akin, yung technology po kasi hanggang 5 years lang. Lagi po kasi siyang nagbabago. So, para po sa akin, kailangan po natin ng continuous learning para po nakakasabay tayo sa innovation, nakakasabay po tayo sa marketing trends, and sa negosyo po. Kasi ang mga tao po ngayon mabilis magsawa, mabilis maghanap ng alternatibo. So dito po, ang ginagawa po namin is we keep on innovating. Nagdadagdag po kami ng much better quality products para po yung mga clients namin and mga aming mga suki, kumbaga ay Customer. mag-stick or customer. At nabanggit mo ay pati sa Asian Institute of Management ay kumuha ka ng Master of Science in Innovation. Ano ba yung naging epekto? Ano naman yung naitulong sa'yo itong kurso na kinuha mo sa EIM para sa negosyo mo? So bali po, nung una po talaga, ang gusto ko po talaga is Executive MBA. Pero naisipan ko po, nung first po nila in-offer yung Innovation and Business, nakita ko po na, wow, business, MBA side, at innovation. So kumbaga, it's a mix of art and science and yung business as well. So ang naisip ko po dito is, ang nakatulong po talagang innovation and business para po magkaroon po ako ng entrepreneurial mindset and yung innovation mindset na kailangan po natin mag-improve at mag-innovate palagi. Kasi kapag po ang produkto po natin ay eto na lang, kumbaga naging stagnant na siya, wala na po siyang movement. Kumbaga ito, yung pag nag-innovate po tayo, mas may improve po natin yung ating mga produkto based po dun sa feedback ng ating mga customers at also ano po yung gusto pa nating marating para dun sa ating mga produkto. Dito ba sa negosyo nyo ngayon, ano yan, nandito lang kayo sa Greater Manila area or buong Pilipinas ay sinusupplyan nyo ng mga product ninyo? Ngayon po, in terms po nung sa distribution side, meron na po kaming distributor sa North, sa Pampanga, sa Tarlac, meron na rin po kami sa South. Pero pwede pong umorder yung mga customers natin nationwide via e-commerce platforms po. So pinasok nyo rin ng online business? Yes po. So, kumusta naman ang takbo ng business ngayon? Ano ba yung mga feedbacks ng mga customer ninyo? Kasi matindi rin ang competition ng ganitong business. Yes po. Iman. Kasi po marami po talaga lumalabas ngayon sa e-commerce platform. So, pero ano naman po kami, very fortunate po kami and very lucky po kami na maganda po yung review sa quality ng aming produkto. Puro 5 stars po yung reviews namin sa e-commerce platforms po natin. And I think yung advantage po na nag-e-commerce kami is that meron po kaming wider reach sa buong Pilipinas. Kung ikaw ay taga Cebu, taga Davao, taga Butuan, pwede ka pa rin mag-order sa amin. Oo, pati Harvard ay pinasok mo. So, bakit ka napunta naman doon, Doc Iman? Meron po kasing opportunity, may scholarship po. Pumasok po sa Harvard Business School kasi yung natutunan ko po sa AIM, naramdaman ko po na medyo kulang pa, hindi pa siya ganun kahinog. So, yung mga natutunan ko po sa Harvard Business School, na-apply ko po dito sa aking negosyo. Oo, at masyado ka rin exposed sa globally, no, international. So, kwentuhan mo naman kami dito sa exposure nyo sa inyong yung bilang professional scientist na nakarating ka kung saan-saang parte ng mundo. So, ano yung mga ginagawa mo doon, Doc Iman? Marami po. Karamihan po, umaten po ako ng conventions, umaten po ako ng mga summits.
sabi nyo nga po, mahilig po ako mag-aral. So ito po ay nakakatulong sa pag-improve and sa pag-innovate po ng aming mga produkto. On top of that, kumukuha po ako ng inspirasyon sa mga local products kasi dito po sa Pilipinas, gusto ko rin po i-push lahat ng local products dito sa Pilipinas. So kumukuha po ako ng idea, ano ba yung mga pwede kong dalhin dito sa Pilipinas, ano po yung mga pwede pa namin i-manufacture at i-innovate para po maging mas globally competitive tayo. Kasi syempre, gusto po nating ibandera yung produkto ng mga Pilipinas na hindi lang po siya affordable pero innovative and very world-class po yung standard. Ano naman yung ginagawa nyo, Doc Iman, as regulator, no? Sa regulatory affair ng Dexcom? Baka maaari nyong ikwento mo sa amin sa simpleng paraan kung ano yung mga ginagawa mo rito. So, ang ginagawa ko po dito sa day job ko as Regulatory Affairs Manager, ini-ensure ko po na lahat po ng permits sa FDA and sa mga regulatory bodies are currently available para po sa kumpanya namin. Tapos, ang ginagawa ko rin po dito is chine-check ko po yung mga dokumento, kung nag-pass po ba siya ng good quality standards. Tapos po, pinapasa po namin siya sa regulatory agencies para po ma-check nila at para mabigyan po kami ng kaukulang permit. Like, for example po, CPR or Certificate of Product Registration. Sa tingin mo ba, ano yung mga katangian o kasanayan kailangan para magtagumpay sa larangan ng regulatory affair? Una po, kailangan masipag. Pangalawa po, kailangan matyaga. Kasi sa regulatory affairs po, libong dokumento po ang i-review nyo. Pangatlo, kailangan po mapasensya. Kasi paminsan may mga dokumento na galing sa manufacturer na may mali or paminsan hindi siya akma dun sa checklist or dun sa requirements ng regulatory body. So kailangan very patient din po tayo. Oo, at napaka-swerte mo rin, Doc Iman, kasi you represented the Philippines bilang kinatawan, no? Doon sa IMDRF at ASEAN. Ano ba yung pakiramdam mo? Ano yung maipagmamalaki ng ating bansa tungkol dito sa pandigdigang antas ng ginawa nyo doon? Bali po, naniniwala po ako na marami po tayong produkto na pwede po nating ilaban sa ibang bansa. And I think po, marami po tayong magagaling na talent dito na professionals na sa tingin ko po ay world-class ang talent at sila po ay makakatulong sa ating health sector. Ano yung mga produkto na pwedeng maging state of the art na panlaban natin sa ibang bansa, Iman? Like for example po, for pet shampoo and conditioner po, like yung sa amin, sa Petsologist, sa amin po 2-in-1 na siya. So, kumbaga, hindi lang siya shampoo, conditioner na rin po siya. And at the same time, ito po mga produkto na to ay lahat po ng mga raw materials po namin nanggagaling sa US and France na ini-ensure po namin na yung quality po ng produkto namin ay pang world class. So sa tingin mo ba ay makakakompete na rin tayo ng mga ganitong itong product mo sa iba't ibang bansa, even sa mga first world country na ganyan na mga produkto nila? Competitive ba tayo? Yes, competitive po tayo. I think kailangan lang po ng more push sa marketing and especially sa packaging. I think doon po tayo medyo may malaking area of improvement. Pero in terms po ng quality, I think kayang-kaya po nating lumaban. Nabanggit mo yung packaging, no? So, paano nyo ginagawa itong mga concern nyo sa packaging, Dr. So, Iman? kami po nag-start po kami yung packaging namin. Talagang mano-mano po yung pagsisticker. I remember way back nung nagsa-start po kami. Pero ngayon po, meron na po kaming stickering machine, may labeling machine na po kami. Nag-improve at nag-innovate na rin po kami sa packaging namin. And para po dun sa current packaging namin, nag-source out po kami ng very good supplier na pang world class po talaga yung finish. Na kahit mabasa, kahit madumihan siya, malinis pa rin siya kasi pag pinunasan mo, maganda pa rin yung label. It would stand yung lahat ng mga challenges sa logistics. Ipagpapatuloy natin itong kwentuhan natin, Doc Iman, sa pagbabalik ng kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis.
Nandito pa rin po kami ni Doc Iman sa Kabuhayan at Negosyo. Doc Iman, ano ba yung pinagmamalaki mong hamon na hinarap ninyo sa profession nyo or sa negosyo nyo? Sa negosyo po, nagsimula po talaga kami sa wala, from scratch. I think yung maipapagmalaki ko po is, nag-start po talaga kami with a small clientele. Siguro mga less than 5, less than 3. Pero ngayon po, umaabot na po, libo-libo na po ang ating mga customers. And marami na po nagtitiwala sa ating brand. Kasi we keep on innovating and we keep on giving quality products po para sa ating mga fur parents. Nakikita ko na as a young entrepreneur ay malayo pa yung mararating mo, Doc Iman. Ikaw ba kailan nagsimula yung interest mo sa pagninegosyo? Naku, nag-start po yan nung bata pa lang po ako. Kasi sa amin po, kahit pumikaya kami sa buhay, yung parents ko po, tinrain po talaga kami na magnegosyo. I remember po, nung bata pa po ako, talagang tumatao pa po ako sa mga business namin. Pag summer po, i-intern po ako sa hospital namin. Tapos sa butika naman po namin, tinuturuan po ako ng mami ko para mag-business. Kumbaga, bata pa lang po ako, binigyan na po nila ako ng entrepreneurial mindset na hindi pang habang buhay, meron kang mga magulang na magsusuporta sa'yo. So napaka-importante talaga na marunong ka talaga maging negosyante, no? Yes po. At passion mo. So baka pwede mong ikwento, Doc Iman, kung paano nyo naitatag din yung tennis foodie. Yan. Nag-start lang po talaga siya as a hobby. Kasi that time po kasi I play competitively sa tennis. Pero ngayon hindi na po masyado kasi sobrang busy na po sa negosyo. Tapos nung time po na yun, kasi nagka-travel din po ako. So naisip ko, why not mag-create ako ng blog na to inform people about yung tennis, travel, tapos food kasi mahilig po akong kumain. So sabi ko, let's try to write. Nagsulat po ako, tapos nakita ko po marami pong readers. Nag-start po siya 100s, 200s, hanggang sa umabot po ako na readers ko, daily readers ko, nasa 1,000 plus na. So sabi ko, why not like create it as a publishing house or a publishing company? Kasi meron po ako mga brands and clients from other countries na nag-i-inquire kasi gusto nilang makapag-publish dun sa website ko. Kasi very high po yung traffic nung website ko. So doon na po, sabi ko, gawin ko na siyang business while traveling, while eating, why not make it also as a business? Ano ba yung inspiration mo, Iman, sa likod ng Genera? Yes po. Oo, ang inyong sustainable fashion startup. Actually, isa po to sa mga projects po namin before sa AIM. Meron po akong 3 ka-group dito sa Genera. Well, unfortunately, medyo pinos po namin siya. Pero nung nag-start po kaming gawin yung Genera, sumasali po kami ng competitions. Actually, nag-pitch po ako before sa Falling Walls. It's one of the biggest innovation competition. Last minute po yun, 2 days before the contest, ni-notify po ako na I have to fly to Mongolia to compete. Tapos nanalo po ako ng first runner-up. Galing. So kasi sanay naman po kami mag-pitch nung business namin to investors and to judges. Galing. At paano nyo naman nabuo yung Padama, no? Ang inyong food tech startup. Yes. So bali, ako po at yung business partner ko, si Jazel. So it's one of our projects po sa AIM as well. Kumbaga yun po yung parang capstone project po namin. And sumasali din po kami ng competitions. Nag-start lang po siya talaga as identifying ano po yung isa sa mga problema dito sa Pilipinas. Yung una po talagang problema is food allergy. Kasi kumbaga dito, hindi po sanay yung mga restaurant owners na tinatanong kung may allergy or wala siya sa menu. So naisip po namin, why not create an app na pwede mo ma-identify o like for example, meron kang allergy sa nuts. Ito yung mga restaurants na kailangan na hindi mo puntahan kasi meron mga peanuts yung sinaserve nila sa restaurants nila. So parang ganun po yung concept namin. And eventually, nag-pivot po kami. So it became a marketing company based on food. Oo, sa daming pinasok mo na negosyo, yung iba talagang lumaki, yung iba naman, sabi mo nga may isa na hindi mo tinuloy. Yes. Sa experience mo rin sa corporate world, ano ba yung pinakamahalagang
aral na natutunan mo, Doc Iman, na sa pagtatayo pa or hindi ka napapagod sa mga entrepreneurial mindset mo hanggang Yes. ngayon? Oo. Ano ba yung mga aral? Ano ba yung inspiration mo rito? Ako po Iman? yung inspiration ko is number one, para sa bayan, i-put yung Philippines into the map. Kasi naniniwala po ko yung sa depth ng talent dito sa Pilipinas. Marami po talagang magaling na negosyante, maraming magaling na talented individuals, pero wala po tayong platform. Wala po tayong, kumbaga, wala masyadong suporta sa kanila. So I think, isa po yun sa mga driving force ko na at least kung nag-succeed po ko, pwede po ako eventually mag-fund ng ibang mga startups or ibang mga negosyo para matulungan din sila. Kasi yun po yung isa sa mga naging challenges ko before na wala po masyadong investors or wala masyadong naniniwala sa produkto mo unless matry nila yung produkto mo. Number 2 po is yung siguro yung pasensya. Kasi paminsan, syempre, may mga times po na napupuno din tayo dahil syempre may problema sa work, may problema sa personal na buhay. Pero kailangan natin ng pasensya kasi eventually, magsasucceed din tayo. Yun ang pinaka-importante sa lahat na Patience. Patience. Hindi po natin bibitawan yung gusto nating marating. Pangatlo, siguro, kindness. I think that's the last one that I can share, no? Para sa ating mga manonood at tagapakinig. Kasi kung hindi ka mabait sa ibang tao at hindi ka mabait sa sarili mo, hindi ka magsasucceed. Kasi paminsan, meron tayong mga limits na paminsan, kailangan natin ma-identify na okay pa ba tayo, mentally, physically. Maging mabait ka sa sarili mo at maging mabait ka sa ibang tao kasi babalik yan 100-folds. Oo. Lagi mong nababanggit kung gaano kahalaga yung innovation. Ano? Yes po. Sa tingin mo, Doc Iman, ano ang papel ng innovation sa iyong product ngayon, itong negosyo mo na itong present na business mo? So I think yung pinaka-importante pong role ng innovation is that yung innovation kasi yung nagbibigay ng higher quality at kumbaga nagkakaroon tayo ng maraming varieties. Kasi ang ginagawa po kasi namin is nakikinig po talaga kami sa customers namin. Customer feedback. Oh. Yes. Kasi yun po yung importante. Yung ibang negosyo po kasi parang, okay, ito na yung mindset ko na ito lang yung gusto kong ilabas. Pero paminsan kasi, kailangan natin makinig sa ating mga customers para ma-improve pa natin yung ating produkto at para makapag-innovate pa tayo. Kasi kung hindi ka makakasabay sa technology at hindi ka rin makakasabay dun sa mga bagong mga pangyayari sa science, sa technology, magiging stagnant yung produkto mo. So, kaya po importante yung innovation is that it improves your product at nakakapagbigay ito ng much better quality. Oo, sa dami ng ginagawa nyo, Doc Iman, paano nyo naman nababalansi ang oras nyo? Actually, trabaho, negosyo, personal na buhay, sa mga travel mo, paano nyo nababalansi ito? Actually, that's a very good question po. No? Marami nagtatanong parang, wow, 7 days a week ka nagtatrabaho. I think it's all about time management and setting yung priorities. Kasi paminsan, marami tayong gustong gawin, pero hindi natin napaprioritize. Ang ginagawa ko po talaga, nagjo-journal ako and I write. Sinusulat ko po talaga lahat ng priorities ko for the day and for the week. Tapos, smart scheduling. Pag halimbawa nandito ako sa isang area na to, ano pa yung mga pwede kong gawin or ano pa yung mga nasa pending task ko na within this area para mas maging smart ako dun sa schedule and sa oras ko. Ano yung nakikita mo na mangyayari, ini-envision mo sa Petsologist in the next 10 years to 20 years? Pero bago mo sagutin yan, mag-break muna tayo, Doc Iman, at magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayo alis. Nandito pa rin po kami ni Doc Iman sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Doc Iman, tinanong kita, ano bang ini-envision mo para sa Petsologist in the next 10 to 20 years from now? Ang nai-envision ko po for Petsologist and for our company po, 999 Tier, Infinity Group, is that mag-expand po kami from pet grooming to agri-vet,
Tapos magkakaroon na rin po kami ng cosmetics, magkakaroon na rin po kami ng food, and magkakaroon na rin po kami ng pharmaceuticals for humans. Yun po yung na-envision ko kasi as a manufacturer, kaya naman po namin, meron po kaming capabilities para gawin itong mga products na ito. So, yun po yung na-envision ko in the next 10 to 20 years. Oo. At kanina ko pa ito gustong itanong, Doc Iman, ano ba yung inspiration sa likod ng pangalan ng kumpanya mo na Pistologist? Ayan. Sa Petsologist po kasi, lahat po ng brands namin, trademark, in-apply ko po siya sa Intellectual Property Office. So, nung nag-iisip po ako ng brand name, iniisip ko po, ano ba yung catchy na pwede for pets, pero may science behind it. So, nag-play lang po ako ng, nag-jumble ako ng letters, tapos sabi ko, wala pang Petsologist. Very catchy, di ba? For pets. Kaya doon ko po, ang ginawa ko po, is nag-file po ako agad ng trademark sa IPO, Intellectual Property Office. Tapos nung na-approve naman, sabi ko, okay, pwede ko na talaga siyang gawing business. Okay. So doon nag-umpisa yun. Yes po. Oo. At gusto ko rin ipaliwanag, no? Ipaliwanag mo sa amin sa mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin, yung core values nyo sa Petsologist, yung KISS, no? Knowledge, Innovation, Sustainability, at social responsibility. So knowledge po, kasi we're very heavy sa manufacturing and technology. So importante po sa amin yung continuous learning. Kaya po knowledge, yung isa sa mga core values namin. Kasi we keep on innovating, we keep on learning. Tapos po, innovation, syempre, sabi ko nga po, is nag-i-improve po kami ng services namin. So, chine-check po namin ano yung mga bagong technologies, ano yung mga bagong pamamaraan, kung paano namin may improve yung quality ng mga produkto namin. Next po is sustainability. So, nagsosource po kami ng mga natural ingredients and yung mga ingredients na sa tingin po namin ay sustainable at ito po ay hindi po nag-harm ng ating environment. And last po is social responsibility kasi yung one of our core values po sa Petsologist is tumulong. So, ang ginagawa po namin dito is tumutulong po kami sa mga animal shelters, nagdo-donate po kami ng pet shampoo and conditioner. Tapos, tinutulungan din po namin silang mag-rehome or mag-foster ng kanilang mga pets na hinahanapan nila ng forever home. Bakit ba napili ninyo, Doc Iman, sa kumpanya ninyo na gumamit ng natural at mga sustainable ingredients para sa mga produkto ng pag-aalaga ng hayop? Kasi po, ngayon, sabi ko nga po, nung pandemic, naging kaakibat po natin or naging kasama natin na second family yung ating mga fur babies. So, syempre, we don't want naman po na harmful yung ingredients. So, chinek po namin ano po ba yung mga natural ingredients na pwede namin gamitin para maging malinis sila, maging mabango, pero at the same time, hindi siya harmful dun sa balat at sa fur nila, sa kanilang balahibo. Ano ba yung mission ni Pistologist sa pagdating sa pangangalaga ng mga fur babies? Ang mission po namin is to definitely to provide quality products using natural and sustainable ingredients na affordable para po sa ating mga fur parents. Kanina nabanggit mo yung sinasagawa ninyo na mga corporate social responsibility activities na tumutulong kayo sa mga animal shelters at foster care. Paano nyo to ginagawa? Bali po, nakikipag-coordinate po kami sa mga animal shelters and sa mga foundation. Chine-check po namin kung meron pa silang supply ng shampoo and conditioner. Tapos chine-check din po namin yung kalagayan ng mga aso. May times po na pupunta po kami dun sa shelter nila para i-check yung welfare ng mga aso at ng mga pusa. Tapos po, dun po namin ina-assess gaano karaming galon or gaano karaming lalagyan yung idadali namin sa kanila. Kasi paminsan po, 400, 300 Wow. yung aso. Ganun po kadami. So, paminsan po hindi kasya yung few bottles lang. So, paminsan dadala po kami 40 liters, 50 liters po ng mga shampoo and conditioner and other products po namin. So yung mga shelter na nangangailangan ng tulong, pwede rin nila kayong kontakin at lumapit para humingi ng tulong? Yes po, mag-message lang po kayo sa social media ng Petsologist sa Facebook at Instagram and magre-reply po kami. Ako po usually nagre-reply. Okay. Yes. Okay.
So, active ka kung saan-saan din ang mga business organization. Nakakatulong ba ito? Lalo na, pati yata sa Rotary, active ka rin. Yes po, naging past president po ako ng Rotary Club of Valle Verde. So, dito po sa May Pasig. So, tumutulong po kami sa mga remote areas, tapos dito po sa ating mga kababayan dito sa Pasig. And meron din po kami adopted communities na mga AITA sa Zambales. Gusto kong baka pwede natin ibahagi kung paano nyo talaga natutulungan ang mga animal shelter na inyong sinusuportahan. Ito ba ay dito lang sa Greater Manila area or sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Sa iba-ibang parte po ng Pilipinas, meron po as far as Mindanao, nagpapadala po kami ng mga pet shampoo and conditioner. Tapos meron po kaming mga regular na foundations and animal shelters na tinutulungan dito sa Rizal area, sa Cavite, and meron din po dito sa Quezon City. Oo. So, aside from animal welfare, kayo ba ay tumutulong din sa like mental health at early childhood education? Ano ba ang mga tulong na nagagampanan nyo rito sa sektor na ito, Doc Iman? Bali po nung presidente pa po ako sa Rotary and nung active member pa po ako, meron po kami mga programs for childhood development and for mental health. Meron po kami mga programa kung saan ito po ay nakakatulong dun sa ating mga respondents. Meron po kami mga seminars, may talks, tapos meron din po kaming mga caravans and mga projects or service projects na ini-implement po namin para dun sa ating mga target respondents. Oo, at sa dami-dami ng ginagawa mo sa negosyo, mga educational achievement mo, Doc Iman, sa tingin mo ba ano ba sa mga ito ang natatanging pinagmamalaki mo? Ako po yung grit. Kasi kailangan mo ilaban yung buhay. Kasi sa buhay, paminsan, sabi nga nila, gulong ng palad, di ba? Paminsan, nasa taas ka, nasa baba ka. Ang pinaka-importante po talaga is lumaban tayo, yung pasensya, yung knowledge na nakukuha natin sa ating patuloy na pag-aaral. And yung same time, yung ating courage, kumbaga, na mag-push pa para sa ating mga negosyo at sa ating mga balak sa buhay. Oo. Yung mga tagapanood natin dito, Doc Iman, mga nag-aspire na maging negosyante rin, mga kasosyo natin dito, kanegosyo, baka naman may mensahe ka sa kanila or parting words doon sa mga nagbabalak magnegosyo na, lalo na sa mga kabataan katulad mo. Ang mensahe ko dun sa ating mga tagapakinig at manonood na aspiring maging entrepreneurs or negosyante, number one, yung pasensya. Yun yung lagi kong inuulit. Kasi kahit may kapital ka, pero kung wala kang pasensya na gawin yung negosyo mo, hindi ka magsasucceed. Number two, yung kailangan alamin mo yung pinapasok mo na negosyo. Kasi kung hindi mo alam yung negosyo na papasukin mo, masasayang lang yung kapital mo. Number three, pinaka-importante is to network. Sometimes kasi even yung competitors natin can be an inspiration for us. Para kumbaga, nakita mo na nag-succeed sila sa ganung field, i-try mo na kumbaga makipag-network dun sa other stakeholders or sa ibang tao na merong ganung field or may same aspirations as you. Maraming salamat sa iyo, Dr. Iman Damian, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, mga inspiration at malasakit. Hindi lamang para sa kalusugan at kalusugan ng tao, kundi pati sa kapakanan ng ating mga alagang hayop. Tunay na kahanga-hanga ang inyong dedikasyon sa inobasyon, sustainability at social responsibility sa pamamagitan ng Petchologist at 999 Tier Infinity Group. Sa ating mga tagapanood, naway naging inspiration natin si Doc Iman. Ito upang tayo'y maging mapalingka o maging responsible at puspusang magbigay ng serbisyo, hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa ating mga komunidad, ang ating mga alagang nagbibigay saya sa ating buhay. Ako po si Gani Makatuma, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin at suportahan ang mga local na negosyo, locally manufactured, locally, yung mga
gawang Pilipino katulad ng produkto ni Doc Iman na may malasakit sa kapwa at kalikasan. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating nakaraang episodes, maaari nyo pong balikan ang ating YouTube channel, Gani Makatuman, at ang ating Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-share, at i-subscribe, at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at update. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.